Paano magsimula ng photo booth business? Ano yung mga kailangan ninyong mga gamit para sa photo booth business? Makinig. Unang-una, kapag magtatayo ka ng photo booth business, ang unang-una mong kailangan ay camera. Camera, maraming klase ng camera. Merong Canon, merong Nikon, merong Sony. So sa photo booth po namin, ang gamit po namin ay Canon na camera. So ang gamit namin na unit ay 1200D. So pwede rin kayong gumamit ng 1100D as pinaka-basic na camera. So kung meron kayong mga magagandang camera, pwede nyo rin pong gamitin yun. So meron tayong tinatawag na DSLR booth. Ito po yung application na ginagamit sa ating photo booth. So dito sa DSLR booth, malalaman nyo kung ano yung mga compatible na camera para sa inyong application na gagamitin. DSLR booth. So pangalawa, kailangan natin ng laptop, syempre, tulad nito. So sa laptop naman, ang gamit namin na camera na laptop ay i5 na 8th gen. So sinubukan ko na mag i3 na laptop. Tingin ko masyado siyang mabagal para sa application ng DSLR booth. So suggest ko lang gumamit kayo ng i5 pataas na laptop at yung maganda yung battery para pwede nyo siyang gamitin kahit na hindi siya nakasaksak. Sumunod. Siyempre, kapag magtatayo kayo, kailangan nyo ng printer. Tulad nito, nasa tabi ko ang printer po. So sa photo booth namin, ang gamit namin ay Epson L805. Later on, ipapaliwanag ko sa inyo yung iba't ibang klase ng printer na ginagamit ng mga ating mga photo booth owners. No? So bukod sa printer, ano pa yung kailangan natin para magtayo ng isang photo booth business? So kailangan nyo rin po ng lights. So anong lights? Tulad nitong gamit ko. Lights. So later on, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong lights yung sinasabi sa inyo. Pero yun ay photography lights, no? Para mas mapaganda yung output ng ating mga photos at yung liwanag na ibibigay para maganda yung kakalibasan ng ating picture. So sunod natin kailangan nyo po ng backdrop. Backdrop po yung katulad nito, yung ginagamit natin na yung design sa likod kapag yung tinatayuan ng mga tao. Tawag po doon ay backdrop po, yung parang kortina sa likod, no? Susunod din po kailangan ay camera cable, tulad po nito. Yung camera cable po na to ay kinoconnect po sa camera papunta sa laptop po para magkaroon sila ng connection by transfer ng camera yung mga nakuha ng photos sa ating DSLR booth. Ang susunod po ninyong kailangan ay printer cable, syempre. Para makapag-print kayo sa printer, kailangan nyo po ng cable na connect sa ating laptop kung saan i-print ng laptop. Syempre, kailangan nyo din po ng speaker po. Speaker po katulad po nito, yung mga ginagamit lang na portable o kaya naman yung ginagamit sa mga computer, kahit yung maliit lang po. Papakita ko sa inyo kung bakit kailangan ng speaker sa susunod nating part. So ano pa yung kailangan natin para makabuo pa tayo ng isang photo booth business? Siyempre, kailangan nyo ng photo booth stand. So merong tinatawag dalawang klase ng setup ng photo booth. Unang-una, meron tayong basic na photo booth, no? Basic setup ng photo booth. At meron naman pangalawa ay yung tinatawag nila yung advanced setup ng photo booth, no? Bali, kapag na basic setup, ang ginagamit nila ay yung tripod, kung saan yung tripod, katulad nito, yung nakikita nyo sa picture, yung tripod na yan, sama-sama na po dyan, nakapatong mo yung
monitor. Nakikita nyo sa screen, may monitor. Tapos meron din nandun na rin po yung camera po ninyo. At saka yung printer po, may patungan po yan. No? Tapos yung advanced setup po is katulad po nito nasa tabi ko. Meron na po silang mga boxes kung saan compact na po lahat ng inyong mga gagamitin. Kung saan meron na pong monitor, may ring light, may hawakan ng ilaw sa taas, may photo booth stand na rin. Ito po yung tinatawag na advanced setup, photo booth. So, well, later on, ipapaliwanag ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung actual na itsura ng basic setup at saka advanced setup po ng photo booth. No? Ano pa yung kailangan natin bukod sa mga yan? Backdrop stand, kung hindi ko pa nababanggit katulad nito. So yung backdrop stand na yun, ginagamit para sampayan or lagayan ng mga backdrop po. No? So marami pong klase ng backdrop. Ang tawag po nila sa common na ginagamit ng mga photo booth owners po natin ay ang sequence na backdrop po. So tulad po ng ganito, isa nakikita nyo sa picture po. Ganyan po yung sequence. No? Tapos, syempre, bukod sa mga gamit na kailangan nyo rin po ng consumables. Ano yung mga consumables na tinatawag? Yun po yung mga photo paper. Normally po, ang ginagamit sa photo booth po ay 4R. Katulad po nito. So, iba-ibang klase po yun. Meron pong kuya na matte na 4R. Yung iba naman gumagamit ng glossy na kuyi na 4R din po. Tapos po, yung iba naman po, ang ginagamit naman po yung sa selfie na printer po. Later on, isasama ko yan sa printer na explanation natin. Ano yung mga ginagamit na printer, kung bakit pinabanggit ako na selfie na printer. Lahat po ipapaliwanag po natin. So sa ngayon, ibibigay ko muna sa inyo mga detalye ng mga kailangan yung gamit para makabuo ng photo booth business. So ano pa yung kailangan nyo? Photo booth standee, katulad po nito nandito. Tawag po dyan photo booth standee, kung saan yung 4R ng photo, doon nyo po ilalagay para magiging frame niya po pag binigay nyo po sa inyong mga kliyente po. Ano pa yung kailangan nyo? Photo strip. Photo strip po katulad po ng ganito. Ito po ay, kung yung 4R po, hati nyo po sa gitna, ang tawag po ng dito ay photo strip. So, yung kalahati po na pahaba or vertical is kapag ilalagay dito sa photo strip. Ano pa yung kailangan nyo na consumables? Kailangan nyo rin ng magnetic sheet. Normally na ginagamit ng magnetic sheet ay yung 4R na size din po. Meron dalawang klase rin po yan. Yung mga fitted sa kuyi na photo paper at yung isa naman ay yung fitted naman po sa selfie printer po. Magkaiba po kasi sila ng size sa actual po. Kahit na sinabi po nila na 4R size po. Kaya pag bibili kayo ng magnetic sheet, tanungin nyo po muna kung para saan ba to, kung fit po ba yung magnetic sheet na to sa selfie na printer or sa Epson L805 or sa Puyi na photo paper. So yung mga nabanggit ko po, ito po yung mga kailangan ninyo po para makabuo ng isang photo booth na business. So sa mga gusto po matuto, follow niyo po ako at kita-kits po tayo sa next part po ng ating video. Papaliwanag ko po sa inyo yung susunod nating topic. Thank you. Bye. Subscribe po sa ating channel at hit the notification bell para updated po kayo pag naglabas po tayo ng bagong video. Thank you.